Ang tamawo o tumawo ay kilalang mga engkanto na nagbabantay sa gubat, ilog, kapatagan o maging sa bundok. Sila ay nananahimik na naninirahan sa tahimik na lugar. Sila ay kilalang matangkad, kaaya-aya ang mga itsura at maging ang kanilang mga damit. Minsan ay kinukuha nila ang mga taong naninira ng kanilang tahanan o di kaya sila'y pinagmalupitan. Hindi man sila nakikita ng ating mga mata, ngunit isa sa ating nagpadala ng sulat ngayong araw ang magpapatunay na ang engkanto ay naninirahan din sa ating mundo. Magandang araw, Karine, Sir Froy at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Hagon. Mayroon akong kwento na nais kong ibahagi sa inyo na nangyari sa isang bayan ng Samar. Ang pangyayaring ito ay isang misteryo na inilihim ng aking lolo Garding. Ang kwentong ito ay puno ng hiwaga at pakikipagkaibigan sa mga iba't ibang elemento sa ating paligid. Hindi ako naniniwala sa mga elemento at sa mga engkantong naninirahan sa mundong ito. Bata pa lamang kasi ako noon, pero naniwala na ako sa kanila nang ang mismo kong mga mata ang nakakita sa kanila. Para maunawaan ninyong lahat, sisimulan ko na ang aking kwento. Isang simpleng magsasaka lamang ang aking lolo Garding. Pagmamay-ari kasi niya ang hindi naman kalawakan na palayan sa aming baryo. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa bukid at wala siyang ibang ginagawa kundi yun lamang. Ako naman ay nasa kabilang baryo kami nakatira ng aking mga magulang. Pero madalas ay kay Lolo Garding ako natutulog at sumasama. Hindi naman ako pinagbawalan nila nanay at tatay. Hinahayaan naman nila ako para may kasama si Lolo Garding sa kanyang tahanan. Mag-isa na lang kasi si Lolo Garding sa kanyang bahay nang pumanaw na si Lola Kuring. Tuwang-tuwa naman sa akin si Lolo Garding dahil sa lahat ng kanyang apo ay ako ang pinakamalapit sa kanya. Sa pagkakatanda ko ay nasa 13 taon na ako noon, kaya alam ko na ang nangyayari sa aking paligid, kung may kakaiba man sa bahay ni Lolo Garding o wala. Isang araw, sumama ako kay Lolo Garding na tumungo sa kanyang palayan sa bukid. Sinama naman ako ni Lolo para daw may kasama naman siya sa pagtatanim ng palay. Nanatili lamang ako noon sa kubo at pinagmamasdan si Lolo Garding na nagtatanim sa malawak na palayan. Minsan ay ako naman ang nagdadala ng binhi sa kanya para isaboy niya yon sa taniman ng palay. Nasa pilapil lang din ako at pinapanood ko si Lolo Garding. Apo! Diyan ka lang sa pilapil ha. Huwag ka nang tumungo rito at malagkit ang lupa. Baka madumihan ka pa at wala tayong baon na damit. Opo, Lolo. Hindi naman ako umaalis dito eh. Hintayin na lang kita matapos. Mabuti kung ganon. Sige, sumilong ka sa puno ng bayabas o ng saging. Huwag kang magpapainit at tirik na tirik ang araw. Masusunod po, Lolo Garding. Narinig ko na lang na tumawa si Lolo sa sinabi ko. Hinintay ko na lang siyang matapos hanggang sa kumain na nga kami ng tanghalian. At pagdating ng hapon ay sumama ako sa kanya para painumin niya ng tubig ang kalabaw niyang si Bangkaw. Tuwang-tuwa ako kay Bangkaw dahil napakabait at napakasipag niyang kalabaw. May 2 pa siyang anak na malaki na rin. Sa isa kaming ilog noon nang maisipan kong umupo sa isang napakalaking bato, habang si Lolo Garding naman ay abala sa pagpapainom sa kalabaw. Napatingala ako noon sa malaking puno ng akasya nang maramdaman kong naggagalawan ang mga sanga at dahon nito kahit wala namang hangin. Ilang sandali pa ay nagsitayuan ang balahibo ko sa aking batok. Bumaling ako kay Lolo Garding para sana tawagin siya nang mapansin kong maging siya ay napatingala na rin sa puno ng akasya. Nakita ko ang kalabaw naming si Bangkaw na tumayo ang buntot nito at humangos siya ng malakas. Agad akong nilapitan ni Lolo Garding at dinala sa kanyang likuran.
Hinila niya ako palayo sa puno ng akasya nang bigla na lamang kaming natigilang dalawa, nang bigla na lamang dumilim ang paligid. Napahawak ako na mahigpit sa kamay ni Lolo dahil sa kaba at takot. Lo, ano hong nangyayari? Bakit umiba ang paligid? Bakit naggagalawan ang mga sanga ng puno ng akasya at mga dahon? Bakit bigla na lang dumilim ang paligid? Kumalma ka, Apo. Walang mangyayari sa iyong masama. Malalaman mo rin mamaya kung anong nangyayari. Mukhang narito ang mga kaibigan ko para sa misyon na binigay nila sa akin. Oh? Sinong kaibigan, Lolo? May nakatira ho ba rito sa gubat na to? Bakit wala naman akong nakitang bahay kanina? Hindi tao ang kaibigan ko, Apo, kundi isang tamawang na engkanto. Napalunok ako ng malalim sa narinig na yon mula kay Lolo Garding. Naririnig ko ang mga engkanto mula sa kanya dahil madalas siyang magkwento tungkol sa mga ito. Pero hindi ko akalain sa mga sandaling yon na totoo pala ang mga kwento niya sa akin. Nagtago ako sa likod ni Lolo Garding nang makakita ako ng liwanag mula sa malaking puno ng akasya sa tabi ng ilog. Kitang-kita ko ang paglitaw ng isang lalaking engkanto na napakatangkad, may maputing balat at magandang kasuotan. Napakakintab na kulay ginto at puti. May matulis siyang tenga, mahabang buhok at napakagandang mata na kulay berde. Tinignan niya si Lolo Garding at maging ako na nakasilip mula sa likod ni Lolo. Muli niyang tinignan si Lolo Garding at yumuko habang nakalagay ang kanan nitong kamay sa dibdib. Kaibigang Lodano! Ikinagagalak kong muli kang makita sa pagkakataong ito. Anong iyong kailangan at nagpakita ka sa akin? Ikinagagalak ko ring muli kang makita, kaibigan ko. Hayaan mo akong magpakilala sa iyong apo na si Hagon. Pero kaibigan, ngayon ka pa lamang niya nakita. Nakikita mo naman na natatakot siya sa'yo. Hayaan mo, kaibigang Garding. Sa una labang yan. Binalingan ako ni Lolo Garding nang marinig ang sinabi ng engkanto. Tinanguan ako ni Lolo at hinila niya ako paharap para makaharap ko ng tuluyan ang kaibigan niyang si Lodano. Sa mga sandaling yon, nanginginig pa rin ako sa takot. Yun ang unang pagkakataon na makakita ako ng kakaibang nilalang. Kaya hindi mawala sa akin ang makaramdam ng takot na baka may gawin itong masama sa akin. Pero mabilis ko rin naman yung winaglit sa aking isipan dahil kasama ko naman ang aking Lolo Garding. Kaya matapang kong hinarap ang engkanto na si Lodano. Ako si Lodano, ang pinuno ng mga tamawon o engkanto rito sa gubat. Matagal ko ng kaibigan ang iyong Lolo Garding. Binabantayan namin siya at kayo na pamilya niya. Maging ang kanyang palayan ay kami ang nagbabantay para panatilihin itong masagana. Ako naman si Hagon. Salamat sa pagbabantay sa akin, Lolo Garding. Walang anuman, Hagon. Pasensya ka na sa biglaan kong magpapakita sa inyong dalawa. Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Nais ko lamang makausap kayo maglolo tungkol sa isang bagay. Kaibigan, anong ibig mong sabihin? Ito ba'y tungkol sa pagpapahanap mo sa akin ng bagong tagapangalaga ng iyong mutya? Pasensya ka na, pero ayaw tanggapin ng aking anak na panganay ang tungkulin. Isa pa'y, wala rin akong makitang ibang tao na karapat-dapat kong pagpasahan ng mutya ng tamawo. Hindi mo na kailangan pang hanapin siya, kaibigang Garding, sapagkat nasa harapan na natin siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang aking apo? Ganon nga. Siya ang pinipili kong susunod na tagapagmana ng aking mutya. Bukod doon, ipapamana ko rin sa kanya ang isang makapangyarihang punyal na siyang ilang dekada ko nang pinaghahandaan para ibigay mo sa kanya sa muli nating pagkikitang ito. Itinaas ni Lodano ang kanyang kamay. Isang liwanag ang bumungad sa amin ni Lolo Garding. At nang mawala yun, isang punyal na kulay ginto ang naiwan sa kanyang kamay. Lumapit siya kay Lolo Garding at binigay niya yun.
Ito ang pulang punyal, kaibigan. Ang sandatang gagamitin ng iyong apo na si Hagon upang labanan ng kasamaan. Kinakailangan niya ito sa kanyang tungkulin upang paslangin ang mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Ngunit, paano niya magagawa ang tungkulin? Bata pa ang apo ko. Wala pa siyang alam sa mga bagay-bagay. Ayaw ko siyang mapahamak. Paano niya lalabanan ng mga aswang kung ganito lamang siya kakaliit? Huwag kang mag-alala, aking kaibigang Garding. Hindi nag-iisa ang iyong apo na si Hagon. Nandito ako, kami ng mga kasamahan kong Tamawo para gabayan siya at tulungan sa kanyang misyon. Tulad mo, alam kong magagawa niya rin ang tungkulin niya at ipagpatuloy niya ang iyong laban na nasimulan. Alam ko rin na hindi mo siya pababayaan at tuturuan mo siya bago dumating ang araw na handa mo na sa kanyang ipasa ang mutya. Huwag mo lang kakalimutan na ibigay sa kanya ang punyal. Kung ganon, buo na pala ang pasya ninyo. Wala na akong magagawa pa kung apo ko ang inyong pinili bilang susunod na tagapangalaga ng mutya ng Tabaw. Huwag kang mag-alala, aking kaibigang Lodano. Gagawin ko ang aking makakaya. Maturuan ko lamang ang aking apo. Hindi ko hayaang matatalo siya ng kasamaan. Mabuti, aking kaibigan. Umaasa kami sa iyo at sisimulan na ni Hagon ang kanyang tungkulin sa lalong madaling panahon. Lalo pat may paparating ng kasamaan sa inyong nayon. Paparating na ang pinuno ng gabunan ng aswang para maghasik ng lagim. Huwag kang mag-alala, aking kaibigan. Sa tulong ng apo ko ay hindi magtatagumpay ang Haring Gabunan. Rinig na rinig ko ang lahat ng pinag-usapan ni Lolo Garding at ng Tamawo na si Lodano. Lahat ng mga yon ay nauunawaan ko. Hindi ko lang inaasahan sa mga sandaling yon na ako ang susunod na pagpapasahan ng mutya. Ngunit hindi ko pa rin lubusang maunawaan noon ang lahat at naguguluhan pa rin ako. Noong nagpaalam na si Lodano kay Lolo Garding, ay agad na itinago ni Lolo ang punyal sa kanyang baywang. Pagkatapos noon ay hinila na niya ako at ang kalabaw namin paalis ng parte ng gubat na yon. Pagkarating namin sa palayan, tinali niya sa bandang kapatagan ang kalabaw para makakain ito ng damo. Ako naman, hinila ni Lolo Garding papasok sa kubo. Noong magkaharap na kami ni Lolo, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong tungkol sa nangyari kanina. Pinaliwanag sa akin lahat ni Lolo Garding simula sa kanyang pagiging isang antingero at kung paano niya nakilala ang Tamawo na si Lodano. Ipinaliwanag niya rin sa akin na kinakailangan niyang ipasa sa susunod na tagapangalaga ng mutya ang mutya ng Tamawo. Kinakailangan ko gawin ito, apo. Mahina na ako at wala ng lakas pa para labanan ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Kailangan nang ipasa ang mutya sa bagong tagapangalaga para ipagpatuloy ang tungkulin ko na tapusin ang kasamaan sa mundo at ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. At ikaw, apo, ikaw ang pinili ng aking kaibigan na si Lodano. Subalit, hindi ko lubos maisip kung kakayanin mo, gayong napakabata mo pa. Lolo, kung ito marapat na gawin, gagawin ko. Isang karangalan po na ipagpatuloy ang iyong nasimulan, Lolo. Turuan niyo lang ako at ako na pong bahala. Gabayan niyo lang ako, Lolo Garding. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Gusto ko ring makatulong sa aking kapwa. Kaya tinatanggap ko ang tungkulin na ipapasa mo sa akin, Lolo Garding. Sigurado ka ba, apo? Oras na tinanggap mo ang tungkulin mo, wala nang atrasan pa. Sigurado ka bang hindi ka matatakot? Handa mo bang harapin ang mga aswang at ibang nilalang? Hindi man lubos, Lolo Garding, pero kakayanin ko. Gagawin ko ang lahat para matalo ang Haring Gabunan na yon. Kung ganon, bukas na bukas din ay magsisimula na tayo sa pag-iensayo. Ihanda mo ang iyong katawan, damdamin at isip, apo. Lahat ng ito ay ating gagamitin
bukas sa ating ensayo. Tumango naman ako kay Lolo Garding bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Hindi na rin ako makapaghintay sa mga sandaling yon sa magiging ensayo namin ng aking Lolo Garding. Ewan ko ba, at sa mga sandaling yon, kung bakit malakas ang loob ko. Parang gustong-gusto kong makatulong sa aking kapwa, kaya kaunti lang natakot ang naramdaman ko. Simula noon, ay araw-araw na akong tinutulungan na mag-ensayo ni Lolo Garding. Tinulungan niya ako kung paano makipaglaban at gamitin ang punyal na bigay sa akin ni Lodano. Ang lahat ng mga orasyon at dasal ay itinuro din sa akin ni Lolo Garding. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagpasa sa akin ng mutya ni Lolo Garding. Isinuot niya sa akin ang kwintas na mutya ng tamawo. Pagkatapos noon ay dinasalan niya ako at nagsagawa siya ng ritual. Naroon din sila Lodano noon at ang iba pang mga tamawo sa labas ng bahay ni Lolo Garding para magbigay ng pugay sa akin. Makaraan ang ilang araw ay nagsimula na ring manghina si Lolo Garding, pero sabi niya'y normal lang daw yun dahil naipasa na niya sa akin ang mutya. Isang gabi, abala kami sa paggigiik ng palay nang dumating si Lodano at ang ilan niyang mga kasamang mga tamawo. Sinundo nila ako para sabihin sa akin ang una kong misyon ng gabing yun. Pasensya na aking kaibigan, ngunit kinakailangan mong pigilan ang isang aswang na si Labok bago pa siya makapatay ng mga inosenteng tao. Kung ganon, ay isama niyo ang aking apo at dalhin niyo siya sa kanyang unang misyon. Sasama na rin ako sa laban na ito. Lolo, wag na ho. Ako nang bahala. Ayoko mapahamak kayo. Isa pa'y kasama ko naman si kaibigang Lodano. Alam ko na hindi nila ako pababayaan. Sa huli ay hindi na nagpumilit pa si Lolo Garding. Pumayag naman siya sa kagustuhan kong mangyari at ni Lodano. Hinanda ko ang aking punyal at dinasalan ako ni Lolo bago ako lumabas ng aming bahay. Wala na rin kaming hinintay pa na pagkakataon ng aking kaibigan na si Lodano. Mabilis kaming tumungo sa bahay ng aswang na tinutukoy niya. Subalit, natigil kami sa hindi kalayuan nang makita namin ang mga grupo ng kalalakihan. Nasa labas ng bahay ang mga ito ng aswang na halos sa bilang ng mga 20. Napalingon ako kay kaibigang Lodano at hinihintay siyang magsalita. Nagtatanong ang mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi ko akalain na pinaghahandaan ng aswang ang paglusob namin. Ito na ba talaga ang tamang oras na lusubin sila, kaibigang Lodano? Oo, aking kaibigan. Ngayon na ang tamang oras. Nag-aasik na ng lagim si Renon, ang mabangis na aswang sa nayon na ito. Hindi natin hahayaan na magtagumpay siya sa plano niyang yun. Kung ganon, nakahanda na ako. Kailangan kong paghandaan ang pagharap naming dalawa. Nandiyan na siya. Nararamdaman ko ang presensya niya. Paparating na nga siya, kaibigang Hagon. Handa ka na bang harapin siya? Nakahanda na ako noon pa, kaibigan. Hindi ko hayaang matatalo tayo. Sisiguraduhin natin na mananalo tayo. Tumango sa akin si Lodano at ngumiti. Sumilip ako mula sa aking pinagkukublihan na puno. Kitang-kita ko na lumabas si Renon mula sa pinagtataguan niyang bahay. May sinabi siya sa mga kasama niya bago siya tumingin sa pinagkukublihan ko. Noon ko napagtanto na alam niyang naroroon na ako. Wala na akong nagawa kundi ang lumabas at magpakita sa kanya. Naisip ko rin na wala rin namang saysay kung magtatago ako. Makikita at makikita pa rin naman niya ako. Hindi ko akalain na may isang antingerong bata ang lulusob sa aking teritoryo ngayong gabi. Hindi ko ito inaasahan. Ang lakas din ng loob mong lumusob mag-isa rito, batang antingero. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka namin ngayong gabi at gawing pagkain? Hindi ako natatakot sa iyo, Renon. Narito ako para pigilan ang kasamaan mo. Hindi ako makapapayag na may inosente ka pang taong biktimahin. Hindi ko yun hahayaan na mangyari. Kakalabanin kita para hindi ka magtagumpay.
Huwag kang masyadong pakampante, bata. Baka mamaya ay mapatumba kita ng wala sa oras. Kaya habang may pagkakataon ka pa'y lumayas ka rito! Tsupi! Hindi ako aalis hanggat hindi ko nasusiguro na mapatumba ka. Ha! Kung ganon, wala na akong magagawa kundi ang kalabanin ka. Biglang sumugod patungo sa aking kinaroroonan si Renon. Hinanda ko ang aking sarili at nag-usal ako ng dasal. Tinawag ko ang presensya ng aking mutya. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ni Lodano sa aking isipan. Gamitin mo ang punyal, Hagon. Tapusin mo na ang kasamaan niya. Naniniwala kami sa iyo. Makakaasa ka, kaibigang Lodano. Gabayan niyo lang ako at lalabanan ko si Renon hanggang sa aking huling hininga para sa lahat ng mga inosenteng tao na pinatay nila. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa mutya ng Tamawo. Dumaloy ang enerhiyang yon sa aking buong katawan, dahilan para lumakas ang buo kong katawan. Ramdam kong handa na akong lumaban sa mga aswang na kampon ng kadiliman. Tumingin ako kay Lodano na nagpakita sa aking tabi. Tumango lamang siya ng mga sandaling yon. Isa yung hudyat na nakahanda rin siyang lumaban kung anuman ang aking magiging desisyon. Tumakbo ng mabilis ang mga aswang at pinalibutan nila kaming lahat. Nakahanda silang pumatay kahit na sila ay dihado. Sumigaw si Renon at unti-unti siyang nagpalit ng anyo. Naging isa siyang napakalaking itim na baboy ramo. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagpalit ng kanilang anyo sa isang napakalaking ibon na kulay itim. Humanda ka, bata! Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Papatayin kita ngayong gabi! Gawin mo ang gusto mong gawin, Renon. Gagawin ko rin ang gusto ko at yun ay ang tapusin ka. Kahit na ano pang maging anyo mo, hindi ako natatakot sa'yo. Tingnan natin, bata! Humanda ako at si Lodano. Tinawag niya ang mga kasama niyang nagkukubli sa gubat. Sinabayan nila ako ng mga kaibigan niyang Tamawo sa aking paglusob. Ako ang humarap sa baboy ramo at sila naman sa mga malalaking ibon. Tinakbo ko ang pagitan namin ng baboy ramo na si Renon. Saka ako nagpadulas sa lupa upang makontrol ko ang aking balanse. Sa unang subok ko na saksakin ng baboy ramo ay hindi umabot ang aking kamay sa kanya. Naiwasan ng baboy ramo ang aking atake. Mabilis siyang gumalaw at mukhang maalam siya sa pakikipaglaban. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at umuusok ang ilong. Mabilis siyang tumakbo papunta sa aking kinaroroonan. Muntikan na niya akong masagasaan ng kanyang dalawang malalaking pangil. Mabuti na lamang at mabilis ang aking pagkilos noon. Sa kabila ng aking pagiging bata, nagagawa ko pa rin makipaglaban at napanatili ko ang aking pagiging maliksi. Yun ay marahil ay dahil sa tulong ng mutya ng Tamawo. Sunod-sunod at mabilis ang pagsalakay ng malaking baboy ramo sa akin. Sa bawat atake niya, nagawa ko namang iwasan ito ng mabilis. Batid kong ang kanyang plano ay para pagurin ako upang magbukas ng pagkakataon na paslangin ako. Ngunit hindi ko yung hinayaan na mangyari. Sa gitna ng kanyang naisip, umakyat ako sa puno ng nyog, naghintay ng tamang sandali upang makalundag sa kanyang likuran. Nang makakuha ako ng tiyempo, lumundag ako papunta sa kanyang likuran. Nagwala ang baboy ramo, pilit akong inaalis at pinapabagsak sa lupa. Bagamat minsan ay dumudulas ako pababa, kumakapit naman ako na mahigpit sa kanyang tenga. Hindi siya nagtagumpay, kahit na anong gawin niya upang itapon ako. Ang bawat galaw niya ay lalong nagpapahigpit sa aking kapit. Umatungal siya na puno ng galit at tinawag ang iba niyang mga kasamahan. Hindi ko na pinatagal pa ang pangyayari at mabilis kong itinarak ang punyal sa kanyang leeg. Sumirit ang pulang likido mula sa kanyang leeg at nangihinang natumba ang baboy ramo sa lupa. Agad akong lumukso at hinintay ang baboy ramo na bumalik sa tunay niyang anyo.
Bumungad sa akin si Renon na noon ay hinang-hinana. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa akin. Hindi ko akalain na matatalo ko ng isang bata. Hindi ko ito matatanggap. Isang pangyaring hindi ko ito inaasahan. Pasensya ka na, Renon. Subalit kinakailangan ko lang gawin ang nararapat. Isa pa, hindi mo dapat minamaliit ang mga antingero. Bata man ito o nasa hustong gulang. Hindi pa tapos ang laban, bata. Marami pa kaming mga aswang. Hindi kami titigil hanggat hindi kami maghahari sa sanlibutan na ito. At yun, ang hindi namin hahayaang mangyari. Sinipa ko sa kanyang tagiliran si Renon, dahilan para iluwa niya ang kanyang itim na bertud. Kinuha ko yon, saka winasak gamit ang aking punyal. Nadurog yon at mabilis kong tinabunan ng lupa para hindi na yon makapaminsala pa ng ibang tao o nilalang. Tumayo ako ng maayos at muling tinignan ang mga kasama kong tamawo. Nakikipagbuno pa rin sila sa ilang mga aswang. Mabilis akong tumakbo at tinulungan sila sa pagpatay sa mga alagad ni Renon. Nakipagpalitan ako ng sipa at suntok sa mga aswang na may kakaibang anyo tulad ng isang paniki. Ginamit ko rin ang aking punyal para paslangin sila ng sunod-sunod. Pagkatapos ng ilang sandali, hingal na hingal akong napatigil habang pinagmamasdan ang mga aswang na napaslang namin. Napatingin ako kay Lodano at ngumiti siya sa akin. Tinapik niya ako sa balikat. Magaling, Hagon. Nagawa mo agad ng tama ang una mong tungkulin. Umaasa na kami sa susunod mo pa uling tagumpay. Kung kailangan mo ng tulong namin, ay narito lang kaming mga tamawo sa iyo. Handa ka naming tulungan anumang oras. Maraming salamat sa tulong ninyo, kaibigang Lodano. Hindi rin ako magtatagumpay kung wala ang tulong ninyong lahat. Maaari ka nang umuwi, kaibigang Hagon. Kinakailangan mong magpahinga para sa paglaban mo na naman sa hari ng mga gabunan na aswang na si Labok. Nasisiguro namin na hindi siya basta-basta lamang nakalaban. Pero, paano ang bangkay ng mga aswang na ito? Napakarami nila. Baka magtaka ang mga tao pag nakita nila ang katawan ng mga ito. Kami nang bahala sa kanilang katawan, kaibigang Hagon. Tumango naman ako kay Lodano at hinayaan na silang gawin ang gusto nilang gawin sa bangkay ng mga aswang. Sa mga oras na yon, umuwi na ako sa bahay namin ni Lolo Garding. Agad niya akong kinumusta pagdating ko at sinalaysay ko naman sa kanya ang buong pangyayari. Tuwang-tuwa si Lolo Garding sa naging tagumpay ko laban kay Renon. Ngunit sinabihan niya ako, natuturuan pa niya ako ng mahasa pa ako sa pakikipaglaban. Lalo pat, alam naming lahat na hindi basta-basta lang nakalabang aswang ang hari ng gabunan na si Labok. Araw-araw nga akong iniinsayo ni Lolo Garding. Walang araw na hindi niya yung kinakaligtaan. Sa bawat dasal at orasyon ay kasama ko siya hanggang sa pagsasanay. May ilan din siyang mga pangaral sa akin na itinatak ko sa aking isipan. Isang gabi, abala kami sa pagdarasal ni Lolo Garding nang makaramdam ako ng malakas na enerhiyang nagmumula sa labas. Biglang nagtayuan ang mga balahibo sa aking batok at sa aking buong katawan. Hindi ako pwedeng magkamali na yung enerhiya na yon ay galing sa hari ng mga gabunang aswang na si Labok. Lolo, nandito na siya kasama ang kanyang mga alagad. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko inaasahan na ngayong gabi siya susugod dito sa atin. Kung gano'n na po, humanda ka na. Hindi siya basta-basta kalaban lang. Malakas si Labok at hindi niya hayaan na matalo lamang siya ng ganong kadali. Tutulungan kita kahit na anong mangyari. Pero Lo, hindi mo kakayanin na matagal na pakikipaglaban sa kanila. Dito ka lang sa loob. Kaya ko silang labanan. Nasa akin ang mutya ng tamawo. Alam kong hindi ako nito pababayaan kahit na anong mangyari. Huwag mo akong isipin na po. Kaya ko ang sarili ko.
Kaysa naman manood lamang ako sa iyo, hindi ko yun kayang gawin. Wala na akong nagawa pa, kundi ang tumango na lamang kay Lolo Garding at hayaan siyang tulungan akong labanan sila Labok. Kinuha ko ang aking punyal sa ibabaw ng mesa at si Lolo naman ay kinuha ang kanyang itak. Lumabas kaming dalawa ng bahay. Pagdating namin sa labas ay nakangiting mukha ng isang aswang ang bumungad sa amin. Sa anyo ng lalaking may mahabang puting buhok ay nasiguro ko agad na siya si Labok. Napatingin ako sa mga kasama niyang aswang at doon ko napagtantong marami nga sila at alam kong pinapalibutan nila ang aming bahay ni Lolo Garding. Garding! Hindi ko akalain na may kasama ka palang bata. Totoo nga ang balitang nasagap ko. Hindi ka na isang antingero at ipinasa mo na ito sa iyong apo. Hindi ako makapaniwala ng batang ito ang pumaslang sa isa kong kaibigan na si Renon. Totoo ang mga yon, Labok. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nandirito ngayong gabi? Ganun nga. Gusto ka lang masubukan ang galing ng batang ito at ipaghiganti ko na rin ang pagpatay niya sa kaibigan ko. Pasensya na, tandang Labok. Ngunit nararapat lamang yun sa kaibigan mo dahil marami siyang pinaslang ng mga tao. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanya, lumayas na kayo at huwag na kayong manggambala pa. Sa tingin mo ba makikinig ako sa isang batang katulad mo? Pwes, hindi. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Walang sino man ang nakapag-utos sa akin sa dapat kong gawin. Ang lakas naman ng loob mo. Lintik kang bata ka. Sinigawan ng malakas ni Labok ang mga kasama niya na sugurin kami ni Lolo Garding. Agad kong hinawakan ng aking punyal at humanda sa atake ng mga kampon ni Labok. Mabilis silang sumugod patungo sa amin habang nagpapalit ng kanilang mga anyo sa pagiging aswang. Maiitim ang kanilang buong katawan na parang naligo sa langis. Mapupula ang mga mata. Matutulis ang mga ngipin at mga kuko at maliliksi at mabibilis kung kumilos. Ang dalawang aswang na sumugod sa amin ni Lolo ay agad kong sinipa at sinuntok sa kanilang muka. Sa lakas ng pagkakasipa ko ay tumilapon sila sa aming bakuran. Ang isa naman na umatake ay sinaksak ko sa kanyang dibdib gamit ang punyal. Si Lolo Garding naman ay mabilis din ang kilos at nagagawa niyang iwasan ang atake ng mga aswang sa kabila ng kanyang panghihina. Hindi ako umaalis sa tabi niya para maprotektahan ko siya sa mga aswang. Noong nalingat ako dahil sa isang aswang na sumalakay sa akin, sinipa naman ako ng isa sa aking likuran, dahilan para tumilapon ako sa kakahuyan. Narinig ko ang malakas na pagtawa ni Labok pero hindi ko yon pinansin. Mabilis akong bumangon at tumakbo pabalik. Inisa-isa kong pinagsasaksak ng punyal ang mga aswang na madaanan ko hanggang sa huminto ako sa harap ni Lolo Garding. Sinakal ko ang aswang na nakadagan sa kanya at walang awa ko itong pinagsasaksak ng sunod-sunod sa kanyang tagiliran. Dahil doon ay pinakawalan nito si Lolo Garding. Ako naman ay binitawan ang aswang na wala ng buhay. Unti-unti nang nalalagas ang mga kampon mo, Labok. Wala ka nang maasahan pa. Kaunti na lang kayo. Kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Hindi yan mangyayari, bata. Hindi ako basta-basta sumugod lang dito na walang kalaban-laban. Bigla kaming natigilan lahat nang umihip ang malakas na hangin sa buong paligid. Natanaw ko ang isang ilaw na maliit na nagmumula sa kagubatan at mula roon ay lumitaw si Lodano at ang iba pang mga tamawo. Lumikha sila ng malakas na hangin patungo sa mga kampon ni Labok. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para saksakin ng mga aswang gamit ang aking punyal. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang panghihina ng aking katawan dahil sa matinding laban. Napasandal ako sa isang punong kahoy na naroon upang makabawi ng lakas. Butil-butil na mga pawis ang namuo sa aking noo. Habol ko ang aking paghinga
habang pinagmamasdan ang mga aswang na natitira sa paligid. At maging si Lolo Garding, nangihina na rin pero patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napatingin ako sa aking punyal na hawak. Kinakailangan kong lumaban hanggang sa aking huling hininga para pangalagaan at protektahan ang mga tao sa baryo at nayon na yon. Tumayo ako ng tuwid nang mabawi ko na ang aking lakas. Akma na sana akong tatakbo pabalik sa kinaroroonan ni Lolo Garding nang bigla na lamang akong nakaramdam ng malakas na paghampas sa aking ulo. Saglit akong nahilo at yun ang dahilan kung bakit bigla na lamang akong bubagsak sa lupa at unti-unting nanlabo ang aking paningin at nawalan ng malay. Nagising ako dahil sa ingay na aking naririnig sa paligid. Sa hinuha ko ay nagtatawanan ang mga ito at may pinag-uusapan na mahalagang bagay. Malabo pa ang paligid noong imulat ko ang aking mga mata. Sinubukan kong tumayo at igalaw ang aking mga kamay, subalit hindi ko ito magalaw. Noon ko nalaman na nakatali ang aking mga kamay at maging ang aking mga paa. Ipinikit kong muli ang aking mga mata at saka nagmulat. Noon ay malinaw na sa akin ang buong paligid. Sa isang kamalig ako nakatali sa isang haligi. Napapalibutan ako ng mga kalalakihan at kababaihan na sa hinuha ko ay nasa edad 40 hanggang 50. Naramdaman ko ang kanilang masamang aura. Nakita ko si Labok na nakadungaw sa akin. Nanlilisik ang mga mata nitong makita akong may malay na. Tumawa siya ng pagkalakas-lakas at tinawag ang kanyang mga kasamahan. Sa wakas at gising ka na, bata. Alam mo bang kay tagal kong hinintay ang pagkakataong to para patayin ka? Hindi ko akalain na napakadali mo palang hulihin. Nawalan ka agad ng balay dahil lamang sa paghampas ko sa ulo mo. Pambihira kang bata ka. Pero hanga ako sa katapangan mo. Napatay mo halos lahat ng mga kampud ko. Pero hindi ko yun hinayaan na mangyari. Papatayin muna kita nang sa ganon wala ka nang mapatay pa ng mga kalahi namin. Hindi ka patas lumaban, Labok. Pakawalan mo ako rito at magharap tayong dalawa. Nang sa ganon, malaman kung sino talaga ang malakas sa atin. Huwag ka lumaban na nakatalikod ng kalaban mo. Duwag ka kung ganon. Hindi ako duwag. At huwag na huwag mo akong tatawaging duwag. Hari ako ng mga aswang. Isa akong gabunan. Kaya huwag mong maliitin ng kakayahan ko, bata. Wala ka bang halos alam sa pakikipaglaban? Bata man ako. Alam ko ang kasamaan ninyong lahat. Kahit ano pang dahilan ninyo, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na pumapatay kayo ng mga tao. Gaya mo, ginagawa ko lang ang makakaya ko para protektahan ang kapwa ko. Tumahimik ka! Balakid kayo sa plano ng lolo mo. Ang dapat sa inyo ay mamatay! Sinakal ako bigla ni Labok habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Hinihigpitan niya yon hanggang sa hindi na ako makahinga ng maayos. Nanlaban ako at sinubukan makawala mula sa kanyang pagkakasakal niya. Subalit mas hinigpitan niya yon. Tumawa silang lahat na naroon habang nagkakasiyahan. Ano, bata? Mahirap ba? Nakakatakot bang mamatay? Ha? Bata! Tinignan ko ng mariin si Labok habang nagdadasal sa aking isip para palakasin ang aking mutya. Binitawan niya ako nang maramdaman niya ang init sa aking katawan. Umalulong siya dahil sa sobrang galit na siyang ikinangisi ko. Walang kahirap-hirap kong pinutol ang tali sa aking dalawang kamay at maging sa aking paa. Tumayo ako at hinarap siya. Umatras ng bahagya si Labok at ang mga kampod niyang aswang. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo kanina, Labok. Magharap tayo ng patas nang malaman natin kung sino ang mananalo sa huli. Walang ya. Kung hindi lang dahil sa mutya mo, kanina pa kita pinatay. Sugurin niyo yan! Inutusan niya ang mga kasamahan niya na gawin ang gusto ng mga ito sa akin.
Unti-unti silang nagpalit ng anyo. Naghabaan ang kanilang mga kuko. Tinubuan sila ng mga itim na balahibo sa buong katawan. Naging matulis at matalim ang kanilang mga ngipin at mapupulang mga mata. At may mga sungay sa kanilang ulo. Hindi ako nagkamali na mga aswang silang lahat. Nagsimula silang sumugod sa akin. Mabibilis ang kanilang mga kilos, pero ang lahat ng kanilang mga atake ay naiwasan ko. Sa bilis ng aking pakiramdam, ay nagawa kong pagsusuntukin at sipain ang mga kampon ni Labok. Hindi ko mahanap sa mga sandaling yon ang aking punyal, kung kaya't pinulot ko na lamang ang isang kahoy na putol na naroroon at yon ang ginawa kong sandata. Nagngingit-ngit sa galit si Labok habang nakatingin sa akin. Pinagtutulak niya ang mga kampon niya at pinagsisigawan ang mga ito na patayin ako. Sa pagkakataong yon, wala man lang akong maramdamang takot sa kanila. Mas lumakas pa ang aking loob na kalabanin silang lahat. Mga duwag! Hindi nyo kayang harapin ng isa-isa ha? Sige! Lumapit kayo ng sabay-sabay! Bago pa makalapit ang unang aswang, mabilis kong isinagawa ang orasyon para sa aking mutya. Ramdam ko ang init mula sa aking katawan na unti-unting bumabalot sa akin. Parang pinoprotektahan ako noon mula sa mga atake ng mga aswang. Ang unang aswang ay sumugod, gamit ang mahaba at matulis na mga kuko para saksakin ako sa tagiliran. Agad kong iniwasan ang kanyang atake. Mabilis kong itinusok sa kanya ang dulo ng sanga ng punong kahoy. Tagos ang dulo ng sanga sa kanyang likuran, dahilan para sumuka siya ng dugo. Bumagsak ito sa lupa, nangingisay at inaagawan na ng buhay. Umatras ang iba niyang mga kasama. Naramdaman ko ang kanilang takot para sa akin na mga sandaling yon. Huwag kayong magpadala! Patayin niyo siya! Huwag kayong matakot! Sugurin siya! Sunod-sunod ngang sumugod sa akin ng mga kampon ni Labok. Ngunit ang bawat galaw nila ay nauhuli ng aking mga mata. Isa-isa kong tinapatan ang kanilang mga atake gamit ang sanga ng punong kahoy. Noong makita ko ang aking punyal ay pinulot ko yon at ginamit ko para kalabanin silang lahat. Inisa-isa kong pinagsasaksak ang mga aswang. Kitang-kita ko ang sindak sa kanilang mga mata, pero wala na silang magawa. Si Labok ay tila nawawala na sa kanyang sarili. Galit na galit siyang umalulong para tawagin pa ang mga karagdagang mga aswang. Ngunit hindi ko na yon hinintay pa. Mabilis kong tinawid ang aming distansyang dalawa. Nagtagpo kami ni Labok sa gitna ng kapatagan. Humiyaw siya habang unti-unting nagpalit ng kanyang mabangis na anyo. Lumaki ang kanyang katawan na mabalahibo. Humaba ang kanyang puting buhok. Lumabas ang kanyang mga matutulis na ngipin. Matulis na mga sungay at matatalim na mga kuko. Ramdam ko ang malakas niyang enerhiya ng mga sandaling yun, lalo na nang tingnan ako ng mga mapupula niyang mga mata. Ngayong nakapagpalit na ako ng aking anyo, wala kang laban sa akin, bata! Tingnan natin, Labok! Sa isang malakas na pagsigaw ko, ay itinaas ko ang aking punyal. Ramdam ko ang pagdaloy ng enerhiya mula sa aking mutya ng tamawo patungo roon. Si Labok naman ay nagsimula ng tumakbo patungo sa aking direksyon. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sinangga niya ang aking punyal gamit ang dalawa niyang braso na nagmistulang bakal sa kapal, ni hindi man lang tumalab ang talim ng punyal ko sa kanyang balat. Noon ko napagtanto na malakas nga ang hari ng gabunang aswang. Hindi ko inaasahan na ganong katigas ang kanyang katawan at kalakas ang kanyang puwersa. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Labok sa aking pisngi, dahilan para liparin ako patungo sa kakahuyan. Pero baliwala ang suntok niya yon sa tulong ng aking mutya. Nagawa ko pa ring tumayo sa kabila ng kanyang atake. Ano, bata? Sumuko ka na lang! Kitang-kita naman na wala kang laban sa lakas ko at kapangyarihan.
Walang laban ng isang batang tulad mo sa isang katulad ko. Hindi yun mangyayari. Hindi ako susuko. Kung gagawin ko yun, parang sinabi ko na rin na mahina ako at duwag. Kaya lalabanan kita kahit gaano ka pa kalakas. Wala ka talagang utak. Pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Ipapadala kita sa impyerno, bata! Mabilis na tinawid ni Labok ang distansya naming dalawa at muli niya akong sinipa at sinuntok. Pakiramdam ko ay lumuwa ang aking mga mata sa lakas ng pagkakasuntok at pagkakasipa niya ng mga sandaling yun. Pero dahil sa tulong ng aking mutya na tamawo, ay nakayanan ko ang lakas niya. Napasandal ako sa isang puno matapos akong itulak ni Labok. Ramdam ko ang bigat sa bawat hampas at sipa niya. Parang nababali ang mga buto ko sa lakas ng bawat suntok at sipa niya. Ano bata? Kaya mo pa bang lumaban? Sa tingin ko'y hanggang dito ka na lang. Hindi ko hinayaang manghina ang loob ko sa mga sandaling yun. Itinaas ko ang aking kamao at binigkas ang isang orasyon na itinuro sa akin ni Lolo Garding. Ang hangin sa paligid ay biglang umihip ng malakas at nagliwanag ang aking mutya. Napansin ni Labok ang biglaang pagbabago ng enerhiya. Hindi mo ako basta-basta matatalo, Labok. Hinding-hindi ako bibigay sa tulad mo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa kanyang tiyan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng suntok na yon at nakita kong napaatras si Labok. Hindi makapaniwala sa nagawa ko siyang suntukin ng ganoong kalakas. Hindi niya marahil inaasahan ang ataking yon mula sa isang batang katulad ko. Paano mo nagawa yon? Isa ka lamang bata. Salit mong yan. Ha? Ang mutya ang may gawa niyan sa'yo. Pambihira! Ano, Labok? Natatakot ka na ba? Ang taglay kong mutya ay higit pa sa iyong inaasahan. Hindi ako pababayaan ng aking mutya kahit na anong mangyari. Hindi ka namin hahayaan na magtagumpay. Habang bumabangon si Labok mula sa pagkakaatras, tumawa siya ng malakas na parabang isang nakakatawa ang sinabi ko. Hindi na siya naghintay ng pagkakataon at muli na naman niya akong sinugod. Sunod-sunod ang suntok na pinakawalan niya kung saan naiiwasan ko naman yon. Umikot ako patungo sa kanyang likuran at agad kong sinipa ang kanyang dalawang binti. Dahil doon, napaluhod si Labok at napaungol dahil sa sakit. Ngumisi ako at sinakyan siya sa kanyang liig at pinulupot ko ang aking kanang braso doon. Kahit anong pagpupumiglas ni Labok at pagsuntok sa aking braso, ay hindi ko siya binitawan. Mas hinigpitan ko pa ang pagkakapulupot sa kanyang liig para hindi na siya makawala at malagutan na siya ng hininga. Hinipan ko siya sa kanyang ulo at nag-usal ako ng isang makapangyarihang orasyon. Sa isang iglap, biglang nanghina si Labok. Napaluhod siya sa lupa at hindi na makagalaw pa ng mga sandaling yon. Binitawan ko si Labok at tuluyang hinarap. Pinulot ko ang aking punyal at tinutok ko yon sa kanyang leeg. Sinubukan niyang magsalita pero hindi niya magawa. Kahit ang pagkilos ng kanyang mga kamay ay hindi niya rin maikilos. Huwag mo nang subukan pang lumaban, Labok. Wala ka nang magagawa pa. Nagamitan na kita ng isang orasyon. Ngayon, pagsisisihan mo ang mga kasalanang nagawa mo dahil ilang sandali na lang ang natitira sa'yo. Umungol lamang si Labok sa akin na parabang kinakausap ako pero hindi niya magawa. Humigpit ang aking pagkakahawak sa punyal at walang pag-aalinlangan na pinadaan yon sa leeg ni Labok. Napapikit na lamang ako nang gumulong ang ulo niya sa lupa. Pinagdikit ko ang aking dalawang kamay para alayan siya ng isang dasal. Sa gitna ako ng aking pagdarasal nang dumating ang kaibigan ni Lolo Garding na si Lodano. Ako na ang bahala sa katawan ni Labok, kaibigang Hagon. Kailangan mo munang puntahan ng iyong Lolo Garding.
Sa hindi inaasahan, napuruhan siya ng isang aswang na kasamahan ni Labok nang subukan kanyang iligtas kanina mula kay Labok. Sinubukan siyang gamutin ng aming kasamahan na Tamawo, pero hindi ako sigurado kung maililigtas ba siya. Ano? Saan siya? Nasa bakuran pa rin siya ng inyong bahay. Nagmadali akong hanapin ka para sabihin ko ito sa'yo. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating at nahuli akong ipagtanggol ka kay Labok. Wala yon. Kailangan ko munang puntahan ng aking lolo Garding. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Lodano at mabilis na akong tumakbo pauwi sa amin. Mabuti na lamang at itinuro sa akin ng aking mutya ang daan kung ano ang daang pauwi sa aming bahay ni Lolo Garding. Pagdating ko roon, naabutan ko siyang ginagamot ng isang Tamawo. Wala na siyang sugat ng mga sandaling yun, pero nangihina na siya. Agad kong nilapitan si Lolo Garding at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinawakan ko rin ang kanyang kamay habang kinakausap ko siya. Apo, hindi na ako magtatagal pa. Oras ko ng pamamaalam sa iyo. Hindi ko sinabi ang totoo na oras na may pasa ko sa iyo ang mutya. Ay ilang araw na lamang akong matitira para mabuhay at makasama ka. Pasensya ka na, Apo, at iniiwan kita ng isang responsibilidad. Pero alam ko na magagawa mo naman ang iyong tungkulin kahit wala na ako. Ang mga bilin ko sa iyo ay huwag mong kakalimutan. Ang mga turo at aral ko. Talaga bang hindi mo na ako sasamahan, Lolo? Ayoko mangyari yun. Kung ganun, ibabalik ko na lang sa iyong mutya. Basta mabuhay ka lang. Huwag mo ko iiwan, Lolo. Mangungulila ako sa iyo kapag magyari yun. Hindi ko kaya. Kahit na ibalik mo ang mutya sa akin, Apo, wala ring mangyayari. Isa pa, ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan. Kaya ingatan mo at huwag mo yang pababayaan. Ipagpatuloy mo ang iyong misyon at tungkulin. Mangako ka, Apo. Kahit masakit na mawala si Lolo Garding at ang mangako sa kanya ng ganoon, ay tumango na lamang din ako sa kanya. Sa mga sandaling yun, unti-unti ko nang tinanggap na hanggang doon na lamang ang pagsasama naming dalawa ni Lolo Garding. Niyakap ko siya na mahigpit at tinitigan ng ilang minuto bago siya ngumiti sa akin at tuluyan na ngang namaalam. Labis-labis ang pag-iyak ko noon at ang pagtawag sa kanyang pangalan. Nanatili akong ganon hanggang sa dumating si Lodano. Humingi siya ng tawad sa akin sa hindi pagsabi ng totoo. Wala kang kasalanan, kaibigang Lodano. Marahil ayaw lang ipaalam sa akin ni Lolo Garding ang katotohanan para hindi ko tanggihan ang tungkulin na ibinigay niya sa akin. Nang gabing yon, tumungo ako sa bahay ng aking mga magulang at sinabi sa kanila na wala na si Lolo Garding. Isinalaysay ko sa kanila ang lahat at hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Pero kalaunan ay naunawaan din nila ang nangyari. Inilibing si Lolo Garding pagkatapos ng 4 na araw na lamay. Maraming nakiramay sa amin sa pagkawala ni Lolo Garding, mga taong kanyang natulungan. Noong nailibing na siya ay halos ayaw kong umalis sa sementeryo. Parang wala na akong saysay na mabuhay rin. Pero mabuti na lamang at naroon ang aking mga magulang para pasayahin ako at handang damayan. Gabi nun, pagkatapos na ilibing si Lolo Garding, sa bahay kami ng aking mga magulang nang makarinig ako ng kaluskos mula sa labas. Tumayo sina nanay at tatay para kumuha ng asin at bawang. Ako naman, tumungo sa aking silid para kunin ang punyal na bigay sa akin ni Lolo. Hinawakan ko ang aking mutya ng Tamawo bago ako lumabas ng aking silid. Nagtakang labis sina nanay at tatay sa ikinilos ko. Pero sinabi ko sa kanila na ako na ang bahalang haharap sa aswang na nasa labas. Labis ang gulat nilang dalawa sa akin at sinubukan akong pigilan. Ngunit nanaig ang kagustuhan kong ipagpatuloy ang misyon at tungkulin na iniwan sa akin ni Lolo Garding.
Pagkalabas ko ng bahay, ay agad kong hinanap ang aswang. Noong hindi ko ito makita, ay pinakiramdaman ko kung saan ito naroroon. Naramdaman ko siyang nasa itaas ng isang puno na nasa aming bakuran. Pinalipad ko roon patungo sa kanya ang aking punyal. Narinig ko ang munting pagdaing niya nang matamaan siya nito. Noon ko napagtanto na ang pinunta lang ng aswang na yon sa bahay namin ay ang magdaro at ayaw nito ng seryosong away. Magpakita ka sa akin at sabihin mo sa akin ang kailangan mo. Kung bakit ka naririto sa labas ng bahay namin at ginagambala mo ang aming tahimik na gabi. Sa halip na sagutin niya ako, ay lumundag siya at hinugot ang punyal ko mula sa pagkakabaon nun sa kanyang balikat. Ngumisi lang siya sa akin nang masalo ko naman pabalik ang aking punyal. Walang sabi-sabi, bigla na lamang siyang sumugod sa akin. Nasuntok niya agad ako sa aking mukha na aking ikinabigla. Pero agad din naman akong kumilos at inatake ko rin siya pabalik. Sa kabila ng natamo niyang sugat, ay nagawa pa rin niyang makipagsabayan sa pagkikipaglaban sa akin. Malakas pa rin ang nagagawa niyang suntok at sipa. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na sipain siya sa kanyang dibdib. Sa lakas nun, ay tumilapon siya at sumadsad sa aming bakuran. Rinig ko ang daing niya na nagpumilit siyang tumayo. Anong pakay mo sa akin? Magsalita ka! Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay umalulong siya ng malakas sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung bakit nagagalit siya, gayong noon ko lamang siya nakita at nakausap. Ngumisi na naman sa akin ang aswang at mabilis na sumugod. Noon ko napagtanto na nakikipaglaro lang siya at hindi nagsiseryoso. Sinusubukan marahil nito kung hanggang saan ang kakayahan ko bilang isang batang antingero. Mabibilis ang atake niyang pinakawalan. Sunod-sunod ko naman yung sinasangga. Iniiwasan ko rin ang kanyang mga atake. Sa inis ko, umusal ako ng dasal at pinalakas ang aking mutya para kalabanin siya. Sunod-sunod ang ataking ginawa ko. Kung ano ang binibigay ko ay ganun din siya. Hanggang sa tuluyan ko na nga siyang nasaksak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mata ng aswang habang nakatingin siya sa akin. Hindi siya makapaniwala. Sumuka siya ng dugo at agad na lumuhod sa aking harapan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang gulat at hindi makapaniwala sa araw na yon. Tuluyan na nga siyang nawalan ng buhay noon. Magmula noon, naging isa na akong ganap na batang antingero. Ginawa ko ang lahat ng aking nasimulan na misyon at tungkulin. Nangako rin ako kay Lolo Garding na hindi ko pababayaan ang aking mga magulang. Dito nagtatapos ang aking pagbabahagi ng aking sariling kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. Wakas.